umaga mga kapatid. Sa oras na ito ay ating pong pagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos. Inihiling ko po na naway bukas ang inyong isipan, handa ang inyong mga puso na unawain at tanggapin ang salita ng Diyos. Ang batayan po ng ating mensahe sa umagang ito ay matatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 4 verses 5 to 7. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus. And last verse, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Saglit po tayong manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, labis po kami nagpapasalamat o Diyos, sapagkat sa pagkakataong ito kami po'y muling nagkatipon na upang pag-aralan ang inyong mga salita, na amin pong dinadalangin o Diyos, na naway ang pangunawa namin sa iyong mga salita ay hindi nang gagaling sa aming sariling pangunawa, kundi naaayon sa inyong kalooban. At ganoon din po, Panginoon, na naway magkaroon ng sapat na karunungan itong iyong abang lingkod na magbahagi ng iyong salita. Thank you, Father. In Jesus' name we pray thanksgiving. Amen. Good morning muli mga kapatid. Sa ating nabasa, ating pong makita na sabi ni Apostle Paul that we have to preach our Lord Jesus Christ. Not ourselves, only our Lord Jesus Christ. What we are going to preach with our Lord Jesus Christ, it is His gospel. At sinabi rin dito na meron na tayong liwanag sa ating mga puso, na kung saan dapat ang liwanag na ito ay magsilbing liwanag sa kadiliman. At ang liwanag na ito ay ang sinasabi sa ating foundation na treasure. Ito ay kayamanan na meron na sa atin, na nararapat na atin ding pong ibigay sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na ang mga taong wala pang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ang tema po natin mga kapatid sa ating pag-aaral sa oras na ito ay ating pong pinangamagatang treasure in fragile clay jars. At meron po tayong 3 puntos na ihimay-himayin na ating pag-aralan ng mabuti upang ating maunawaan ang kabuuan ng mensahe natin ngayong umaga. Ang unang subtopic natin ay the gospel is priceless. Alam na po natin mga kapatid ang sinasabing gospel.
lalong-lalo na sa mga taong nagkaroon na ng pangunawa sa kanilang kaligtasan. As a review, ang gospel na ito ay gospel ng ating Panginoong Hesus. Na ito naman ay natanggap ni Apostol Pablo at kanya namang ibinigay sa atin at atin namang natanggap at kung saan dito naman tayo nakatayo. Gospel. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao na kung sino man ang manampalataya ay magkaroon ng kaligtasan. Whoever believes in His gospel will obtain salvation. This is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. It says in the foundation of our message today that we have already this treasure. Anong uri ng kayamanan ang tinutukoy dito na meron na tayo? Mga kapatid, magpapakita ako sa inyo ng concrete example ng tinatawag na kayamanan. Ang kayamanan bang ito ay gaya ng coins na ito na nakalagay dito sa sisidlan? Is this the true treasure that is talked about in the verses we have just read? Mga kapatid, hindi po ito ang tunay na tinutukoy na kayamanan. This is not the treasure that we are talking about based from what we have just read. Ano nga ba mga kapatid ang tinutukoy na kayamanan ito? This treasure is far more valuable, which is our Lord Jesus Christ. Just like this jar of coins, this jar is not the treasure. What has been put inside this jar is considered the treasure. Likewise, the gospel of our Lord Jesus Christ is the treasure that is worth any price to obtain. Gaya ng sinabi ng Apostol Pablo sa Philippians 3 verses 7 to 9, that everything is useless without Christ in His life. And therefore, if Jesus Christ is not in us, everything are useless. So that's it, mga kapatid. Ang naisasaysay dito sa unang punto po natin. The gospel is priceless. Na ang ebanghelyo ay walang katapat na salapi bilang kabayaran. Ito po ay libre na kung sino man ang gustong tumanggap sa ebanghelyo ni Kristo ay libre po ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Mga kapatid, dumako na po tayo sa ating pangalawang punto. We are supposed to be weak. Sabi tayo'y talagang mahihina. It says that we have the treasure in jars of clay. The jars or the jar of clay is us. Tayo po, mga kapatid.
ang sinasabing jar of clay. Kung tatanungin ko po kayo, ano ba ang masasabi ninyo tungkol sa jar na ito? What do we know about a jar of clay which is compared to us? It is plain. It is ordinary pot made of clay. It is designed or created to hold or contain something. When it is empty, it is useless because it does not deserve the purpose. It is useless if it is not fulfilling the reason why it was made. At alam ba ninyo mga kapatid, na ang ilan sa mga sisidlang ganito, some of the pots are more likely decorations. They are fancy, so beautiful, that can be seen only in museum or on a display shelf. So our attention is drawn to the pot itself because it is pretty. Brothers and sisters, are we like the fancy pot? Do we try to attract attention to ourselves, to our abilities, and to our talents? Take note, mga kapatid. To truly be the kind of clay jar that God can use, we must realize that we are weak and flawed. At kung gusto nating ang katawan ito na ihinambing sa isang jar ay tunay na magamit ng Panginoon, kailangang alam natin na tayo'y mahina at tayo'y nagkakamali. We are like a pot that has a crack in it, na para tayong mga tapayan, like for example, ang jar na ito na mayroong crack. A useless pot that is ready to be thrown. Walang halagang jar na ito'y karapat-dapat ng maitapon. But why then God called us in fact of being like jars of clay? In 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 31, the Apostle Paul explicitly stated the reasons to it. That God chose the foolish things of this world to confound the wise. What else? That God chose the weak things of the world. Na pinili ng Diyos ang mga mahihinang bagay sa sanglibutang ito to confound the things which are mighty, na upang hiyain ang mga bagay na malalakas. God chose the base things. Pinili ng Diyos ang mga mabababa. Despise things, ang mga hinama, and things which are not. At ang mga bagay na walang halaga. Bakit? To bring to naught the things that are. Na upang pawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. Yan po mga kapatid, ang rason kung bakit pinili ng Diyos ang mga mabababa, ang mga mangmang, at ang lahat ng hinama. At dumako na po tayo sa ikatlo
na ating punto. The power is God's. Na ang ating kapangyarihan na hindi nating kapangyarihan sa ating sarili. Ang ating kalakasan ay hindi atin sapagkat wala tayong kalakasan. Sapagkat wala tayong karunungan. Sapagkat wala tayong alam. At ang ating karunungan ay ang Diyos. Na kung wala ang Diyos sa atin, huwag po tayong umasa. Sasabihin natin na ako'y magaling, na ako'y malakas, na alam ko lahat ang aking ginagawa, na walang pakialam ang Diyos. At patuloy na pinipili ng Diyos ang gaya ng sisidlang lupang ito, gaya ng jar na ito, na kahintulad ng ating katawan. Bakit patuloy na pinipili ng Diyos? Why does God continue to use weak, like cracked jars of clay? The brief answer is so that everyone will know and everyone will see the power of God on display. Ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. And take note mga kapatid, gaya halimbawa, when Jesus chose His closest 12 disciples, sino nga ba ang mga pinili ng ating Panginoon sa kanyang mga malalapit na 12 disipulos? Ano nga mga kapatid ang masasabi natin sa kanyang mga pinili? Matatandaan ba natin na He selected simple fishermen? Pinili niya ang isang simpleng mangingisda. Bakit hindi siya pumili ng mga taong nasa mataas na katungkulan? Bakit hindi siya pumili ng mga taong kilala sa lipunan? Mga kapatid, He selected simple fishermen. What else? He did not choose people with fancy college degrees. Hindi siya pumili ng mga taong may magarbong titulo sa kolehiyo, may magarbong degree sa kolehiyo, or important job titles. Hindi rin siya pumili sa mga taong may mga matataas na tungkulin or those position of powers. Hindi rin siya pumili ng mga taong may mga kapangyarihan. But He chose common people like you and me. People full of flaws and weaknesses. Pinili ka niya. Pinili niya kayo. Pinili niya ako na may kahinaan at may pagkakamali. In 2 Corinthians 12:9 says that the grace of God is sufficient and His strength is made perfect in weaknesses. Sinabi doon sa Philippians 4:13 that we can do all things through Christ which strengthens us. Na ang kalakasan natin ay nanggagaling sa Panginoon. Na ang kalakasan ng Panginoon, ng kapangyarihan ng Panginoon ay tunay na nagpapakita doon sa ating kahinaan. Mga kapatid, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag po nating sabihin na tayo'y mga mahihina. Huwag po nating sabihin na hindi po natin alam. Umasa lang po tayo sa Panginoon na siya mismo ang magbibigay ng ating karunungan. Siya mismo ang nagbibigay ng ating kalakasan. Mga kapatid,
dumako na po tayo sa ating pangwakas na pag-aaral ng salita ng Diyos. We are already in our conclusion. At akin pong hikayatin ang bawat isa na buklatin sa aklat ng Psalms, chapter 119, verse 73, and Isaiah 64, verse 8. At ang nakasaad dito, God has formed and shaped us like a master potter. Gaya halimbawa mga kapatid, sa clay jar na ito, or jar of clay, meron pong gumawa nito, isang tao na nasanay sa paghubog at paggawa ng isang jar na ito. At sapagkat gawa niya ito, anuman ang gusto niyang mangyari, sapagkat kanyang pag-aari ito ay pwede niyang gawin. Pwede niyang basagin, pwede niyang itapon, at kung ano ang kanyang gustong gawin. Likewise mga kapatid, sabi dito sa Psalms 119 verse 73 and Isaiah 64, 8, na tayo ay ginawa ng Diyos, na ang Diyos ang siyang master potter. Ngayon mga kapatid, kung tayo'y gawa ng Diyos, ano nga ba ang dapat nating gawin na bilang pasasalamat sa Kanya? Sapagkat anuman ang Kanyang ibig gawin sa atin, ay pwede niyang gawin sapagkat tayo'y Kanyang ginawa. Do we trust Him? Nagtitiwala ba tayo sa Kanya? When He directs our path, do we come up with excuses why we cannot do it? Lumalakad ba tayo ng sarili nating gustong gawin? Hindi ba natin kailangan ang patnubay ng Diyos? Sapat na ba ang ating kaalaman na upang hindi natin kailangan ng Diyos sa Kanyang patnubay? Or do we walk boldly along that path in faith, knowing that our Heavenly Father is calling us? Mga kapatid, patuloy na tumatawag ang ating Panginoon. And we always disappoint Him. Sa halip na susunod tayo, may katigasan po ang ating ulo. Ayaw po nating sumunod. Nang gusto lang natin ay ang alam nating tama. Subalit sa mata ng Diyos, ang alam nating tama ay mali sa Kanya, sapagkat wala tayong kalaman, wala tayong karunungan, sapagkat ang karunungan natin ay nanggagaling sa Diyos. And take note, our brothers and sisters, God did not create you to be a fancy pot. Hindi ka nilalang ng Diyos na kagaya ng magagarang jar, na kung saan ang magagarang jar na ito ay para pang display lamang sa museum at para lamang doon nakalagay sa display shelf, instead to be used by our Lord God in His ministry. Kung tinawag tayo ng Diyos sa Kanyang ministry, hindi niya tayo tinawag na upang dyan lang kontento sa ating upuan, na upang pagkatapos na tinanggap po natin ang ating kaligtasan, na pagkatapos na ating naunawaan at tinanggap ang Ebanghelyo ni Kristo, ay naging sapat na po sa atin, na hindi na natin inaalaala ang mga taong naliligaw ng landas, ang mga taong walang pag-asa. Hindi po iyon ang nais ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Na noong Kanya tayong tinawag ay ating tinanggap. Meron na ang kayamanang iyan. Ang kayamanang iyan ay the gospel of our Lord Jesus Christ. And if we have already the gospel of our Lord Jesus Christ, we are now sure of our salvation. And therefore, if we are already sure of our salvation, let us open our lips and proclaim the gospel, most especially to those
who are opposed. Yun ang gusto ng Diyos sa pagkaligtas niya sa atin. Nagamitin din niya tayo bilang instrumento na hindi lang pang-display na kagaya ng magarang jar, kundi isang sisidlang lupa na magamit ng Panginoon sa kaniyang ministeryo. Mga kapatid, kailan pa tayo nasasagot sa Panginoon? This is now the right time to accept the offer of our Lord Jesus Christ. It is a treasure which is considered priceless. Ito ang kayamanang walang bayad. Bakit hindi pa natin tanggapin ang kayamanang ito ay hindi masisira? Na ang kayamanang ito ay hindi mawawala kung inyo nang nakamit, kung ating nang nakamit, sapagkat ang kayamanang ito ay para sa ating kaligtasan. So, if you are a believer and follower of our Lord Jesus Christ, then you are like this jar full of treasure. The gospel of Jesus Christ is the treasure that is giving your life. Yun ang tunay na kayamanan na tinutukoy sa ating pinag-aralan sa umagang ito, mga kapatid. Hindi sa salapi na ating inilalagay sa jar na ito. Hindi sa mga bagay na ating itinatago sa jar na ito. Sapagkat ang mga bagay na inilalagay dito ay walang kabuluhan, nawawala, nabubulok, napupunta sa kawalan. And that is the similitude of the treasure in the fragile clay jars. We are compared to this jar. Na ang jar na ito ay marupok. Ang jar na ito ay madaling mabasa. At ganun din po tayo, na tayo'y mga mahihina, tayo nagkakamali, ngunit pinili tayo ng Diyos na sisidlan ng kayamanang ito. Pinili tayo ng Diyos upang tirhan ng banal na espiritu ng Diyos. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyo pong pakikinig. Salamat po. Naway atin pong naunawaan ang ating pag-aaral sa umagang ito. Manalangin po tayo. Almighty Father, thank you so much, Lord, for this morning that we are gathered together to study your word, to listen intently to your message. Thank you so much, Lord, that although we are weak, but you have chosen us. Although that we do not have the powers, but you have chosen us. Doon po nakikita ang inyong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala po sa amin na huwag po kami mga mabalisa na kung sino man kami. Huwag po kaming mabalisa kung kami mga mahihina. Huwag po kaming mabalisa kung walang-wala po kami. Hindi po kami mabalisa kung wala man po kaming pinag-aralan, sapagkat binibigay mo po sa aming Panginoon ang karunungang hindi malirit. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, lalong-lalo na sa mga nagsipagdalo upang mag-aral at makinig ng iyong salita. May your grace always abound in us, from now on and forever. Amen.